sufferings po. Sufferings po ng Panginoon sa ibabaw ng krus. Sabi rito, my God, why thou hast forsaken me? Tayo pong lahat ay umuho. Yes, O God. Panginoon, samahan mo nga po kami sa mga oras na ito. Napakabuti po. Ang relevance po ito, Panginoon, sa aming buhay ay napakabuti. Kahit na sa gitna ng paghihirap po, Diyos, meron kang biyayang inilaan sa bawat isa. Pagpalain mo nga po, O Diyos, ang pagkabasa na iyong salita at ang lahat ay magsabi ng Amen. Sabi dito sa Mark 15:34, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ano yung nakalala? Nang malapit na ang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Yung pong ikatlo ng hapon, sa nakasulat po sa Biblia, 9th hour, yan po ay mag-aalas 3. Kasi nung nalagutan po ng hininga ang Panginoon ay alas 3 po. Nung sumigaw naman po siya ng ika-6 na oras, yun po ay 12 noon. Yung nagdadalamhati po ang Panginoon, tirik po ang araw, yun po ay alas 12 ng tanghali. Ano po ba bakit po ninasambit ito? Totoo kaya na pinursok siya ng Father God? Siya pa ay iniwan, tinalikuran ba siya ng Diyos Ama? Mamaya po, masasagot po yan. Sabi dito, yung forsaken, ang meaning po ng forsaken, tinalikuran, iniwan, nilayuan, abandon. Pagka iniwan, tinalikuran yan. Inabandon, iniwan yan. No? At ganun ang naranasan ng Panginoong Hesus. At siya ay, nung time na yan, alas 12 ng tanghali, nagdilim po ang buong lupa. Alas 12 ng tanghali, nagdilim po ang buong lupa. At sabi nga, kakaiba nga ito. Kasi tirik ang araw, tas biglang dumilim. At sabi rito, yung forsaken na yan, hindi lang naman ang Diyos ang nagporsok sa kanya eh. Pati na yung 12 apostle. Ang natira na lang ay si Mary, Mama Mary, at saka si John the Beloved. Si John the Beloved yung mensahe ni kapatid na Rizal. At sila ng dalawa. At nagtago na yung 12. Nagtago na sila. Dininay na siya nung madaling araw, dininay na siya ni Pedro. At hindi ko nakikilala yung tao na yan. Merong mga dinayin talaga na Kaya nung time na yan, wala nang way si Lord. Kasi pati na yung core group niya, yung sabi niya na itong core group niya, 12 Apostle, they are more than family. Kasi sabay-sabay silang kumakain, kasama sila ni Lord. Pero tinalikuran din siya. Hindi lang siya tinalikuran. Nagtago sila. Kaya si Lord, talagang nung ika-6 na oras, that was 12 noon time, sumigaw si Lord ng buong dalamhati. Hindi, etong salita na yung ika-4 na wika, hindi po siya binilong ni Lord. Umiyak po dito si Lord. Ama, pasigaw yun. Hindi. Sabi naman ng mga bystander, tinatawag niya yung, kasi iba yung salita na ginamit ni Lord.
salita. Hindi nila naiintindihan. Hindi English, hindi ano. Iba ang salita niya. At sabi nila, tinatawag niya si Elias, si Elijah. At sabi dito, sabi rito, yung umiyak nga si Lord, loud voice, lalaki siya, di napatingin sa kanya yung mga sundalo. Talagang grabe ang dalamati ni Lord. Kasi itong time na to, sufferings ko, nagbigay siya ng pag-ibig, kaayusan. Yung apat na sayings, dalamati ito eh. Nag-pour out siya ng heart niya na wala yung core group ko, wala yung pamilya ko, wala yung lahat ng tao na wala sa paningin niya. Dadalawa lang. At meron naman doon, nasa malayo, pinagmamasdan lang siya. Sabi rito, yung nangyari yun, tinalikuran siya, totoong tinalikuran siya ng Diyos mo for a moment. Hindi siya tinalikuran na, kasi may mission si Lord. May mission si Lord, kailangan tumalikod ang Father God para mapulpil niya yung mission niya. Kasi siya yung, sabi, binayaran niya yung full penalty para sa kasalanan. Ito, hindi lang siya nagbayad ng kasalanan niya sa bibugan. At sa susunod na panahon, kasi siya na nga yung hain na buhay. Siya na yung pinakahain para sa kasalanan, para sa ganito. Kung sino yung lalapit sa Kanya, kung sino lalapit sa Panginoong Hesus, mapapatawad ng Ama. Kaya nga, sabi rito, for a moment, tinalikuran siya ng Diyos sa sandaling panahon dahil para wag natin maranasan na talikuran din tayo. Amen po ba? At nung umiyak po siya dito, yun po ay disprove that he was human. Nasa katawang tao. Pag po meron pong magtanong sa atin, Diyos nyo, tao lang. Oo. Totoong tao at totoong Diyos. Nung pinako siya, nasa katawang tao siya. Kaya ang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Masakit talaga yun yung ipako ka, tapos parang nawala ang lahat sa'yo. At sabi rito, Jesus paid the full penalty of our sins. Siya na ang nagbayad ng kasalanan natin, na gagawin natin. Hingi tayo ng tawad, patatawarin tayo dahil merong alay. Si Lord yung nakapagitna sa atin, sa tao, ang Panginoon at ang Diyos. Siya yung the great intercessor natin. Kaya nga binayaran na niya yung kasalanan natin na magagawa at magagawa pa. Dahil para tayo, makalaya tayo sa anumang sakit. Tapos dito, hindi lang niya pinrove na siya ay totoong tao. Dahil umiyak siya, sumigaw siya, naghanap siya, totoong tao siya. Nagdugo ang kamay niya. Nagdugo ang ulo niya, buong katawan niya. At napahiya siya ng husto. Sabi dito, disprove he was God. Sabi nila, sino tong tao na to na nagpapatawad ng kasalanan ng tao? Sino ba to? Na nagpapatawad ng, di ba nagpapatawad siya ng kasalanan? Sa Ebanghelyo, sa Gospel, sa Luke 7:49, pinagkaguluhan siya para siya superstar. Sino ba ito? Bakit siya nagpapatawad ng mga tao? Bakit siya nagpapagaling ng mga may sakit? Napagbintangan siyang si
yung mga panahon na yun. At sabi, the Son of Man dumating para sa, sabi dito, and the Son of Man came to give His life as a ransom for many. Ransom. Siya yung pantubos sa atin. Dito sa time na to, naghihirap na siya. Mamaya babasahin ko yung biyaya ng paghihirap niya. The Son of Man came to give His life as a ransom for many. Ransom. Tayo ay tinubos ng mahal na dugo ng Panginoon. Alam po ba ninyo yung corona, akala natin yung tinik niya ganyan lang. Sa katotohanan, isang dangal po yun. Yung corona, at hindi yung kinorona lang sa kanyang ganyan. Kinorona yun ng biglang-bigla. Biglang inano sa ulo niya ng lahat ng pagdalamhati ni Lord para po sa atin yan. Buti nga merong si Joseph of Arimathea. Tama ba ako? Yeah. Yung nagano siya, yung nakaano sa kanya yung cross, yung kahoy, nadapa si Lord, sinisipa siya. Si Simon de Cyrene. Yun na yun yung pumasa na ng krus ng Panginoon. Tinulungan siya. Marami din naman noon na mga bystander na ayaw lang lumapit, pero yung kilala ni Lord Jesus Christ, wala, nagtago lahat. Forsaking, sabi dito, forsaking. Sabi rito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba? Tayo po, ang kabayaran ng kasalanan natin dapat kamatayan, pero hindi, meron nang namatay. At sabi rito, yung kamatayan na yan, hindi lang physical ang mamamatay sa atin kung hindi tayo mananampalataya doon sa totoong naghain ng kanyang buhay, kundi eternal death. Yan po. Ang binura ng Panginoon sa ibabaw ng krus, dito po sa sabi rin, eternal death, physical death, lahat po yan, in-erase po ni Lord. Para tayo, pag lumapit tayo sa Kanya, simple naman ang grana ang kasalanan natin. May kapatawaran po yan, lahat may kapatawaran. Dahil merong namatay na para sa atin. Yung nag-ransom sa kaluluwa natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sabi rito, yung agony ni Lord, yung agony, di ba yung sabi rito, yung talagang hirap na hirap si Lord dito eh. Too much sorrow or pain. Pati lupa na lungkot. Kasi nga, hindi pa dito lumindol hindi pa dito lumindol. Nagdilim pa lang. Tanghaling tapat, nagdilim siya. Pati lupa na lungkot. Yun yung darkness na wala talaga si Father God. Talagang nakatalikod sa Panginoon. Sabi nga, yung darkness daw na ito ay ano daw po ito yung judgment na magapo talaga. Yung mukha, yung katawan, nalakno sa mga yung latigo po niya, bakal po yun, at may mga tusok-tusok. Siya ay tinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa at sa karamdaman. Gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha. Nagkubli si Father God dito, pati yung mga kaibigan, family. Talagang nagkubli sila. Siya hinamak at hindi natin pinahalagaan siya. Tunay ng kanyang dinala, sabi rito,
Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating kapanglawan, hindi na tayo malulungkot, hindi na tayo mag-iisa. At gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Baligtad. Siya ay hinampas, hindi po siya hinampas ng Diyos. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng dugo ng Panginoon. Walang sakit. Kasi yung bilang ng sakit dito sa lupa, yun yung bilang ng latay sa katawan ng Panginoon. Kung kukunin ka man ni Lord, kung kukunin ka man ng Diyos, yun ay sa ikabubuti pa rin. Walang hindi sa ikabubuti. Sinaktan siya para hindi na tayo masaktan. Nasugatan siya para sa ating, sabi dito, pagsalansang. Nabugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Dahil sa Kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling. Amen po ba? Bibiyaya po itong ikaapat na kahit na malungkot po ito, dahil sabi, kung dinalikuran siya ng Diyos Ama, just for a moment lang po. Totoong tinalikuran po siya, pero moment lang po. Bakit hindi niya ginawa yung kanyang pagka-Diyos? Dahil sa atin. Dahil yung biyaya ng pagkapako na sa krus. Sabi nga dito, yung biyaya ng pagkapako na sa krus ay hindi matatawaran. At walang anumang masasabi tayo na pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi po. Pinag-isa siya ni Lord, iniwan siya para tayo hindi na iwanan. Alam po ninyo yun? Sabi dito, forsaken nila you are, my Father God, for a moment, so that we would never be. Dahil meron tayong lalapitan, meron tayong isang nilook up na mag-ano sa atin, papasipay sa atin sa ating kalungkutan. At walang makakapag-separate ng pag-ibig ng Diyos sa atin dahil meron nang namatay, meron na nasaktan, meron na nabubugbog, meron ng lahat. Walang makakapag-separate ng love of God, nothing, nobody. Yung 9 hour, 3:00 po ito. Ito pong week, apat na huling wika, kasi sunod-sunod po yan eh. Ano na po, dahil na po si Lord yan. Dahil na po si Lord. Pero nung sumigaw po siya ng pagkadalamhati, tanghaling tapat, madilim ang lupa. Kaya lahat po yan, sabi, Jesus cried out in a loud voice. Meron pa siyang boses ng panahon na yun. Luray-luray na yung katawan niya. Yung buong lakas niya, nilabas niya na dito. He was truly a human and God. Kung tatanungin kayo, totoong tao siya at totoong Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon sa dito sa full penalty na binayad ni Lord sa bawat isa. Ano pa ba ang hahanapin natin? Dinala niya na sa ibabaw ng krus. He paid the penalty of our sin. Wala nang iba. Kaya, purihin po ang